So mga sangkay, ang dami pong gumagawa ngayon ng komento tungkol po dito sa sinasabing survey no, na ginawa na makikita po doon mga sangkay na -3 itong si Pangulong Bongbong Marcos at si VP Sara ay sobrang laki ng tinambak mga sangkay, positive. Ngayon, ano nga ba talaga ang totoo tungkol dyan? Nako, meron po tayong impormasyon dyan mga sangkay. Alright guys, kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon? Eto, magandang pag-usapan to. Mga sangkay, mainit-init kasi itong usapin patungkol po sa survey. Ginagawa ngayong pulutan mga sangkay sa mga asaran ng mga loyalista laban po dito sa mga DDS. Pero ito nga po mga sangkay, nakaraan na pag-usapan po natin ito at nagbigay po tayo ng komento tungkol dyan at opinion. No? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo pa road to 2 million subscribers na. Paangat po tayo ng paangat, padami po tayo ng padami. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga yun mga sangkay. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, #SolidSangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Okay. Ito, panoorin po natin itong isa sa mga komento. Kasi marami po ang gumagawa ngayon ng komentary tungkol dyan, mga sangkay, tungkol po dito sa pa-survey na ito. Na marami nga po ang tumaas ang kilay. Hello guys, nandito na naman ako at ito pag-usapan natin no, ang mainit-init pa na pinagtatalunan ngayon at ikinatutuwat palakpakan tayo nga ng mga didilis sapagkat si PBBM daw ay minus 3% sa kanyang trust rating habang si Inday Sayad ay tumaas pa daw. Okay, ito ang aking opinion dyan guys wala namang problema kung tumaas o bumaba, ang presidente pa rin ay si PBBM. Actually, may punto yun, mga sangkay. Wala namang problema eh. Kung bumaba yung trust rating ni Pangulong Marcos, walang problema. Kasi unang-una, nakaupo na po siyang presidente, mga sangkay. Pangalawa, hindi na po siya tumatakbo. 'Di ba? Hindi na po siya tatakbo ulit sa pagka-presidente dahil hindi naman na po pwede yun. Pangalawa, hindi naman kakandidato si PBBM. Yun ang punto natin, mga sangkay. Hindi naman siya tatakbo presidente uli sa 2028 dahil hindi inaalaw ng batas. Diba? Sa Constitution natin, isang beses lamang po pwedeng tumakbo sa pagka-presidente. Kaya nga po, mga sangkay, sana po masaayos sa yan yung tipong po pwedeng mag-re-elect ang isang presidente. Pero, mas okay, mga sangkay, kung magkakaroon po ng parliamentary system. Magkaroon na po tayo ng prime minister kung saan hindi po limitado yung pamumuno sa Pilipinas. Kasi halimbawa sa Singapore, mga sangkay, 'di ba, kapag magaling yung namumuno, pwede pa po siyang iboto ng kanyang sariling partido. Re-elect, mga sangkay, kapag sobrang talino niya. Sa Pilipinas, kapag napropaganda ka na, katapusan mo na. Ganun po yun. At yung mga nasimulan mo, wala na. Hindi na may pagpapatuloy yan, mga sangkay. Ganun ang nangyayari. Kapag ka natapos na yung termino ng isa, ngayon, yung mga proyekto niya, yung iba doon, hindi na po maipagpapatuloy. 'Di ba? So, ang nagsasuffer, yung bansa po natin. So dapat lang si Inday Sayad ay magpataas ng kanyang survey. Ang problema, guys, ang nag-survey nito ay SWS. Ang SWS at ang False Asia, false ay meron silang rapor at integridad na negatibo. Bakit? Itong mga ito, na mga survey firm na ito, ay mga nasangkot sa panahon ni ERAP at nasangkot sa panahon ni Pinoy about sa pagbili o pagpapaganda ng survey na sila ay mga nabayaran. Oh, okay. So, yan po yung opinion niya, mga sangkay, na yun nga po, kumbaga, may trust issue. Itong SWS survey, mga sangkay. Research nyo na lang. Lalo nung panahon ni ERAP. So, ito ay mga bayarang survey firm talaga. Naku, totoo kaya ito, mga sangkay?
Grabe itong paratang na ito ah. Pero ayun na nga po mga sangkay, di ba? Kung sino po yung nagpopondo sa survey, kanila pumapabor yung survey. Ganun po yun mga sangkay. At saka, ano lang yan eh, mga 2,500, yung mga na-survey, doon po nila tinitingnan, buong Pilipinas na po yan. Though, minsan tumutugma mga sangkay sa resulta ng eleksyon. Pero ito naman, hindi naman na po tatakbo si BBM. Ewan ko ba't nila pinagmamatch ang dalawa na si BBM, eto na po yung, wala na pa kumbaga, hindi na po siya pwedeng tumakbong presidente ulit. Yun na po yun. Kung ano yung termino niya ngayon, hanggang dun lang. Limitado lang. 6 na taon lang mga sangkay. Kung mayroon po pwedeng, kung mayroong kailangan dito ng pagpapataas sa survey, si VP Sara po yun. Kasi, nag-aim po siya, mga sangkay, di ba? Gusto niyang tumakbo sa 2028 as president. Kailangan ma-maintain niya yun hanggang sa 2028. At ito ay wala itong mga, hindi ko masabi kung ito bang survey. Kaya hindi ko ginagamit ang SWH at ang False Asia. False Asia. Bakit? Dahil ito ay wala akong ano rito, wala akong kabilib-bilib at wala itong integrity. Ang tinitingnan ko laging survey lang itong galing sa sa Okta Research. Pero ito sa False Asia at saka dito sa SWH at saka yung kay Tikiya, ay nakapuro di. Yung Publicos, nakapuro di. Klarong mga bayaran niya. Pero ito ang sa akin. Oo nga, mayroon pa, di ba? May Tanjiri ba yun? At saka Okta Research. Ano naman? Ang presidente, si PBBM pa rin. Pangalawa, yung survey na yan, nagpapakita ba yan ng katotohanan sa ground? Remember, 1,200 raw yung kanilang sinurvey, ha? Ayan ang sinasabi natin, mga sangkay. Ganun bilang lang. Tingnan po natin yung buong Pilipinas. Kung gaano kadami. 'Di ba? Nasa 100 million po tayo mahigit, mga sangkay. Yun po yung populasyon ng Pilipinas. At isa-survey mo, 2,200? Baka kaunti nun, mga sangkay. At mataas na porsyento ron, kinuha nila sa Mindanao. Pero ito, ang tinatanong ko, sige, mataas pala sa survey. Teka, nagre-reflect ba sa katotohanan sa inyong mga rally ang survey ninyo? Ayun, ito na. Bakit Real kung talk. mataas pa si Inday, bakit ang mga nagrarally lang sa inyo 4,000? Ayun lang. Kung ano. Bakit hindi kayo makabuo ng isang rallying solido? Na hindi kayo sasawsaw sa INC, hindi kayo sasawsaw sa mga ibang grupo, at hindi kayo makikihalo at makikisali. Mga didiles, ang tanong ko, bakit hindi kayo makapag-rally ng solid? Bakit yung rally ninyo 4,000? Yung 4,000 nyo, refleksyon na ba yan ng mamamayang Pilipino? Aray ko. Nakalimutan ninyo yung tunay na rally ng mga nangyayaring rally, galit kay Inday Sayan. Tapos sasabihin ninyo, paano magiging mataas? Paano magiging mataas yung survey na hindi nagpapakita ng tunay na katayuan sa grounds. Di sana kung mataas si Inday Sayan sa survey, di sana ang taas ng mga rally ninyo. Ang daming umaatid. Natanong, bakit wala? 4,000. Yung mga nagrarally na marami yan, yung mga yung galit kay Inday Sayan, Ang sigaw, resign Sayan, impeach Sayan. Dito guys, sabi ko nga sa inyo, part ito na paggaganahin na nitong mga ito ang kanilang mga pera. Ito na. Para sa akala naman nila, madadala nila ang taong bayan. Kahit gumawa kayo ng mga fake na mga ganitong mga result na mga survey at mga bayad na mga survey na ito, hindi ninyo kaya, hindi na ninyo makukumbinsi ang maraming tao ngayon. At patunayan nyo kung talagang marami kayo. Sige nga, mag-rally nga uli kayo. Palampasin nyo nga ng 4,000. Yung napakalaking rally ninyo nung ginawa nung November, yun ang pinakamalaki ninyong rally, ha? At ang rally nyo, umabot ng 4,000. Ang iba pa rin, magtitinda ng balot at magtitinda ng tubig. Paano nyo ngayon sasabihin na mataas at malakas si Inday Sayan? Patotohanan ninyo sa grounds. Patotohanan ninyo yan sa mga rally ninyo kung talaga makabuo kayo. Hindi nga kayo makabuo Sa trolls nga lang kayo marami. Isipin nyo, paus na sa panawagan yung mga vloggers ninyo. Tapos darating wala pang 4,000. Wala pang 4,000 kasi yung iba rin vendors.
pabayaan nyo lang itong mga survey na ito. Pero tulad ng sinabi ko, Okta Research ang hinihintay kong survey. Regardless naman kung ano pa man ang survey, ang presidente ay si PBBM pa rin. Correct. Lakas mang asar eh, no? Yung mga survey na yan, iuupo ba niyan si Inday Sayad? Magiging presidente ba si Inday Sayad? Utot nyo! Tangalan talaga kahit mga bobo. Yun lang, sa mga bobo didilis siya, tatay nyo ay karton. Okay, so ang lakas mga sar. Pero real talk talaga mga sangkay. Hindi na po makukuha yung pagkapangulo kay BBM sa mga survey na ito. Nakaupo na po siya mga sangkay. Kahit sabihin pa po natin na negative zero na, may negative zero ba mga sangkay? Sobrang negative na ng survey. 'Di ba? Kahit isabotahe pa po nila yan ng sobra, tapos sabihin po nila na zero na po o ano na po talaga bokya na yung naniniwala kay BBM, wala na. So, hindi pa rin po 'yun magiging ano mga sangkay. Hindi pa rin po 'yun yung magiging kumbaga bokya na eh. Hindi pa rin yung magiging dahilan para si BBM ay hindi maging presidente. Nakaupo na po 'yan eh. Tapos na yung eleksyon eh. 'Di ba? Siguro mga sangkay, ito ngayon ay bahagi lamang ng mind conditioning. No? Kasi kailangan nilang ma-maintain yung yung ratings na yan hanggang sa 2028. 'Di ba? Kailangan ma-maintain. At well, tingnan po natin anong mangyayari diyan mga sangkay. Kayo ba? Kung tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo sa survey na yon? Survey ng SWS? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ngayon ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.